Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Noong March 1832 hanggang September 1832, maraming pagsubok talaga sina Joseph Smith, Sidney Rigdon at iba pang mga saints. Sa mga huling bahagi ng March, um, may isang mob na pumunta sa bahay ni John Johnson kung saan nagtutranslate si Joseph Smith at si Sidney Rigdon ng Bible. At kinuha nila sina Joseph at Sydney doon, dinala sila sa labas, nilagyan nila sila ng yung tar and feathers, basta sinaktan talaga sila. Um, si Sidney Rigdon, um, mas lalo nasaktan sa ulo, at yung isang beses na or pagkatapos ng attack na yan, si Sidney Rigdon, nahirapan siya talaga sa una. Parang may problema talaga sa ulo niya or sa isip niya, dahil sinasabi pa niya na gusto niyang patayin ng asawa niya, gusto niyang patayin si Joseph Smith, yung mga ganyan. Yung parang iba talaga yung isip niya. Kaya may problema talaga yan. Um, Pagkatapos niyan, gumaling naman si Sydney pero may depression naman siya pagkatapos niyan. At sa April 1832, pumunta sina Joseph at Sydney sa Zion, sa Missouri. Yung para sa United Order na pinag-usapan natin sa mga ibang lessons. Um, sa panahon na yan, si Sydney hindi pa magaling na magaling talaga pero at least makabiyahe naman siya. Nang pumunta na naman sila doon, napansin nila na yung mga miyembro doon sa Missouri, karamihan ayos naman, pero yung iba hindi, parang may mga problema naman, parang nagrereklamo sila marami. Pero umuwi naman sila, pero pag uwi nila, si Newell K. Whitney na sumama din doon, nasira or nabali ang paa niya. Kaya hindi siya makabiyahe, kaya si Joseph Smith at si Newell K. Whitney, tumigil muna sila sa biyahe nila sa Indiana. Doon sila tumira para sa mga isang buwan, ganyan, or higit kunti sa isang buwan. Yung iba, umuwi pa sa Kirtland. Sa panahon na yan, si Joseph Smith, marami siyang ginawa doon na pag-iisip, yung pagdarasal, yung pagbabasa ng scriptures, mga ganyan. Ganun din sa panahon na ito, ito ang unang panahon na sinulat niya ang mga unang nangyari sa kanya. Halimbawa yung first vision, yung tungkol sa restoration ng priesthood, mga ganyan. Si Joseph Smith din, sumulat naman siya sa asawa niya, si Emma, at kahit may mga problema siya, halimbawa nakasakit naman siya, nagkaroon siya ng priesthood blessing na nagmuling siya kaagad, pero grabe talaga yung sakit niya bago pa siya nagkaroon ng priesthood blessing. Pero sa sulat niya kay Emma, binanggit naman niya ang mga problema pero ang focus niya talaga sa mga mabubuti. Gusto niyang malaman ni Emma na talagang maganda pa rin ang buhay niya at naniniwala pa rin siya sa Diyos at nagtitiwala pa rin siya sa Diyos sa mga bagay sa buhay. Pagkatapos ng pag-uwi nilang lahat sa Kirtland, sa mga July 1832, may sumulat si John Corll, isang counselor siya kay Bishop Partridge doon sa Missouri. May sinulat si John Corll na isang sulat sa mga leaders sa church ng simbahan sa Kirtland na nagrereklamo siya marami. Marami siyang sinabi na hindi maganda tungkol sa mga leaders sa Kirtland. Dahil iniisip niya na wala silang pakialam sa mga saints doon sa Missouri. Kahit doon naman sila galing, na nag-visit naman sila doon. Marami naman talagang problema doon sa Missouri dahil bago pa lang naman sila doon. Kaya meron naman yung tinatawag na growing pains, na nahihirapan dahil bago pa lang sila doon. Pero ang karamihan ay hindi dahil sa mga sinasabi ni Joseph Smith or mga ginagawa ni Joseph Smith, pero dahil sa mga ibang mga miyembro or kahit hindi miyembro na nandoon. Sa panahon na ito, umabot ng malapit 500 ang population doon ng mga miyembro sa Zion banda.
Yung isang halimbawa na nag-cause ng problema ay si William McClellan. Si William McClellan, tinawag siya na pumunta sa mission noon. Pero nag-decide naman siya na kahit pumunta naman siya sa mission, sa una, sinabi niya hindi siya pupunta kaya binigyan siya ng ibang companion at yan, pumunta na siya. Pero noon nandoon siya, inisip niya ay masyado itong mahirap kaya tumigil na lang siya sa mission at nagtrabaho na lang siya doon. Tapos, pagkatapos ng ilang yung panahon, inisip niya, sige, gusto kong bumalik sa simbahan pero gusto kong gawin sa sarili kong paraan. Kaya ang gagawin ko ay pupunta ako sa Missouri na lang at doon ako titira. Problema lang, sa panahon na yan, dahil kauumpisa lang nila ang pagsisettle doon sa Missouri, ang sinabi ng Diyos ay ang makakapunta lang doon para tumira doon ay ang mga tao na sasabihin niya. Kaya kung hindi naman niya sasabihin na dapat pumunta ang taong ito doon, hindi sila dapat pumunta doon. Pero si William McClellan, wala siyang pakialam, pumunta na naman siya doon dahil gusto lang niya. Kaya pagdating niya doon, nagdala siya maraming ibang kasama din. Kaya mas lalo naging marami ang population doon. Kaya nahihirapan naman ang mga leaders doon. At ganoon din, si William McClellan, imbes na magbigay ng mga gamit niya, yung ari-arian niya sa simbahan, kagaya ng ginagawa nila noon sa Law of Consecration, ginawa lang niya na bumili lang siya ng sariling lupa, hindi siya nagbahagi ng kahit ano sa mga ibang miyembro, ganyan. Pero gusto pa rin niya na sabihin nila na miyembro siya sa simbahan at mabuti siyang tao. Kahit marami siyang ginagawa na laban sa sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. Kaya yan, isang halimbawa lang ng mga nangyayari doon sa Missouri. Kaya lahat ng mga ito, mga trials ito talaga para sa propeta. Tapos, mga July din ng 1832, si Sidney Rigdon nagkaroon ng problema dahil sa depression niya at sa mga ibang nangyayari sa isip niya. Nagkaroon siya ng episode na sinabi niya, yung na-depress siya, na-discourage siya talaga. Kaya sinabi niya sa maraming miyembro doon sa Kirtland na nawala na ang mga susi ng Ebanghelyo or susi ng kapangyarihan ng Diyos sa simbahan. Na wala na. Siyempre, hindi naman ito totoo. At si Joseph Smith, umalis siya sa Hiram, kung saan niya ginagawa ang pag-translate pa rin. Pumunta siya doon sa Kirtland para alisin si Sidney Rigdon sa pagiging counselor. Hindi na siya magiging counselor muna. Tapos, hindi rin siya pwedeng humawak ng priesthood sa panahon na yan. Siyempre, yung pagkatapos ng panahon yan, bumalik naman sa pagsisi ni Sidney Rigdon at pag gumaling na yung utak niya. Pero sa panahon na yan, nawala yan. Kaya nahihirapan naman talaga si Joseph Smith sa mga iba nito. Kaya si Joseph Smith, iniisip niya talaga ang mga bagay na tungkol sa priesthood, tungkol sa pamamahala sa simbahan, tungkol sa mga susi, yung autoridad, mga ganyan. Kaya mga end ng September 1832, may natanggap si Joseph Smith na isang revelation na nahahanap ngayon sa section 84. Sa totoo, dalawang revelation ito, yung sa September 22 at 23, at ayan, na sinama na lang sa isang revelation or sa isang section, yung section 84. Yung itong revelation na ito ay isang halimbawa sa atin na kung paano ang mga pagsusubok sa buhay natin ay tutulong sa atin na magkaroon ng mas maraming kaalaman tungkol sa Ebanghelyo. Dahil kung hindi naranasan ni Joseph Smith ang mga pagsubok na ito, hindi siya siguro nag-iisip masyado tungkol sa Ebanghelyo at tungkol sa priesthood at tungkol sa mga susi, mga autoridad, mga lahat ng mga bagay na yan. Kaya hindi siguro ito nangyari na revelation hanggang siguro mga 1 or 2 years later pa. Kaya
Kaya maganda ito at maganda din sa buhay natin kung isipin natin ang mga pagsubok natin ay mga oportunidad para sa atin. Sige, so itong Revelation na section 84, kuminsan tinatawag itong section yung Oath and Covenant ng priesthood. Kaya sa una, ano ang priesthood? Siyempre, alam naman natin sa simbahan na ang priesthood ang kapangyarihan ng Diyos na pinibigay sa tao para gumawa ng mga bagay para sa Diyos at para sa mga tao dito sa mundo. Basahin natin ang section 84 verses 20 hanggang 21. Sa makatwid, sa mga ordinansa nito, ang kapangyarihan ng kabanalan ay nakikita, at kung wala ang mga ordinansa nito at ang karapatan ng pagkasaserdote, ang kapangyarihan ng kabanalan ay hindi nakikita ng mga tao sa laman. Kaya kung wala ang priesthood at ang mga ordinansa na kasama doon, ang mga lalaki at babae ay hindi makagawa ng mga milagro, hindi makagawa ng mga ordinansa na kailangan para sa kaligtasan natin. Talagang wala ang otoridad o ang kapangyarihan dito sa mundo para sa atin. Basahin din natin ang isang quote ni President Russell M. Nelson. Bawat babae at bawat lalaki na nakikipagtipan sa Diyos at tumutupad sa mga tipang iyon at karapat-dapat na nakikibahagi sa mga ordinansa ng priesthood ay matatanggap mismo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya mahalaga talaga itong priesthood para sa ating lahat. Kung lalaki, babae, kung bata, kung matanda, mahalaga talaga ito para sa ating lahat, lalo para sa kaligtasan natin. Ito yung journal prompts din natin. Paano naepektuhan ng kapangyarihan ng priesthood ng Diyos ang buhay ko? Ano kaya ang magiging buhay ko kung wala ang priesthood? Isipin natin yan palagi dahil mahalaga talaga ang priesthood at sigurado ako na bawat isa sa atin ay makakaisip ng mga bagay na mahalaga na nakikita natin sa buhay natin dahil sa priesthood. At kung wala yung priesthood sa buhay natin, sigurado iba talaga ang buhay natin. Sige, so ang isang bagay na palagi sinasabi ng mga hindi miyembro ng simbahan at kuminsan yung mga ibang miyembro din, sinasabi nila, bakit yung mga lalaki lang ang may priesthood? Siyempre, binasa natin itong quote ni President Nelson na ang kapangyarihan ng priesthood ay pumupunta sa lalaki at babae. Pero ang priesthood, yung mga office ng priesthood, yung halimbawa yung deacon, teacher, priest, elder, high priest, mga ganyan, yan lang ay para sa mga lalaki. So, bakit kaya? Basahin muna natin ang ilang quote dito tungkol dyan. Una, yung quote ni Elder Paul B. Piper. Nakakatuwa na sa sumpa at tipan ng priesthood, ginamit ng Panginoon ang mga pandiwang matamo at matanggap. Hindi siya gumamit ng pandiwang ordenan. Sa templo, natatamo at natatanggap ng kalalakihan at kababaihan ng makasama ang mga pagpapala at kapangyarihan ng Aaronic at Melchizedek priesthood. Ganon din si Elder M. Russell Ballard. Sabi niya, sa plano ng ating Ama sa Langit na nagkaloob ng priesthood sa kalalakihan, ang mga lalaki ay may kakaibang responsibilidad na pangasiwaan ang priesthood, ngunit hindi sila ang priesthood. Ang kalalakihan at kababaihan ay may mga tungkulin na magkaiba ngunit parehong mahalaga. Hindi man kayang magdalang tao ng babae kung walang lalaki. Hindi naman lubos na magagamit ng lalaki ang kapangyarihan ng priesthood para magbuo ng walang hanggang pamilya kung walang babae. Sa madaling salita, sa walang hanggang pananaw, ang mag-asawa ay parehong may ginagampanan sa kapangyarihang lumikha ng buhay at sa kapangyarihan ng priesthood. Kaya alam natin na ang kapangyarihan ng priesthood ay para sa lalaki at para sa babae. Kahit iba ang mga responsibilidad, pareho ang kahalaga o ang halaga ng mga responsibilidad na ito. At ang lalaki at babae ay makagamit ng priesthood, ang kapangyarihan ng priesthood, sa paggawa ng mga tungkulin sa simbahan at sa pagpalaki ng mga anak sa pamilya. Pero bakit kaya ganyan? Bakit kaya may kaibahan dyan? Bakit kaya ang priesthood
ay binibigay lang sa lalaki, yung mga office, ganyan. Basahin natin ang isa pang quote ni M. Russell Ballard. At ito ay English dahil binigay niya ito sa isang devotional sa BYU, kaya hindi ko mahanap yung Tagalog nito. Hindi kagaya sa conference na mahanap naman. So sabi niya, "Why are men and not women ordained to priesthood offices? President Gordon B. Hinckley explained that it was the Lord, not man, who designated that men in his church should hold the priesthood, and who endowed women with capabilities to round out this great and marvelous organization, which is the church and kingdom of God. The Lord has not revealed why he has organized his church as he has. This matter, like many others, comes down to our faith. Do we believe that this is the Lord's church? Do we believe that he has organized it according to his purposes and wisdom? Do we believe that his wisdom far exceeds ours? Do we believe that he has organized his church in a manner that would be the greatest possible blessing to all of his children, both his sons and his daughters?" Kaya sa madaling salita, hindi natin alam kung bakit yung priesthood ay binibigay sa mga lalaki. Hindi natin alam kung bakit ang mga babae ang nanganganak. Hindi natin alam kung bakit ginawa ng Diyos yun, pero alam natin na ang Diyos, siya ang may alam sa lahat. Kaya dapat magtiwala tayo sa Kanya. Yan talaga ang number one talaga sa buhay natin. Kailangan matuto tayong magtiwala sa Diyos. Kahit hindi natin naiintindihan sa ngayon, magtiwala tayo sa Diyos at malalaman natin sa ibang panahon, baka sa buhay na ito, pero baka sa susunod na buhay, malalaman natin. Pero kailangan lang talaga magtiwala tayo sa Diyos. So kung magtiwala tayo sa Diyos, talagang gagawin natin ang sinasabi niya at magtuon tayo sa kanyang mga salita. Basahin natin ang isang scripture sa Doctrine and Covenants section 84 verses 43 hanggang 44. "At pinibigyan ko kayo ngayon ng isang kautusan na mag-ingat hinggil sa inyong sarili, na makinig ng mabuti sa mga salita ng buhay na walang hanggan, sapagkat kayo ay mabubuhay sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Kaya kailangan talaga magtiwala tayo sa Diyos at makinig tayo sa salita niya at gawin natin sa buhay natin ang lahat na sinasabi niya. Yan ang invitation natin itong lesson. Gumawa ng plano sa pag-aaral na kinabibilangan ng mga banal na kasulatan at mga salita ng mga propeta ng Diyos. Sana talaga gawin natin ito. Sana palagi natin pinapag-aralan ang salita ng Diyos. Kung galing sa banal na kasulatan na noon pa, or yung mas modern na banal na kasulatan gaya ng Doctrine and Covenants, o ang bago na banal na kasulatan, yung mga buhay na propeta, yung sa General Conference at sa Liahona at sa mga ibang ganyan. Palagi natin pakinggan ang salita ng Diyos kahit saan galing yung salita ng Diyos niyan. Magtiwala tayo sa Kanya at tutulungan niya tayo. Mag-uusap siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo para malaman natin kung anong kailangan para sa buhay natin. Alam ko na mahalaga talaga na magtiwala tayo sa Diyos. Alam ko rin na mahalaga talaga na mayroon tayong priesthood sa buhay natin. At sa pamamagitan lang ng priesthood ay makakabalik tayo sa ating Ama sa langit. Dahil si Yesu Cristo, ginawa din niya ang atonement niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng priesthood. Kaya sana palagi natin isipin kung kaano kahalaga ang priesthood sa buhay natin at gawin natin ang mga tipan na ginawa natin sa templo or sa pagbibinyag, kahit anong mga covenants na ginawa natin sa buhay, gawin natin, tuparin natin. At itong iniwan ko sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Sige, so sa next week, ang pag-aralan natin ay Doctrine and Covenants section 85 hanggang 87. Salamat sa panonood.